Good morning, good afternoon, and good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of Ibulgar Mo. What is up mga Bulgar? We're here for another episode kung saan today may makakasama tayong pretty na visitor. Hindi lang siya certified na comedian at singer, ngayon isa na rin siyang sikat na content creator. Mga kabulgar, let's all welcome Kit Kat. Ay! Nakalimutan mo yung sexy star! Pero thank you. I know you're busy being a mom, a content creator. Thank you. Ang layo ng Thank you. Ayun, dalawa. Layo bayo dito. Yeah, magkapit pa. Pero thank you for being here. Thank you. Simulan na natin. First, kilala. Very visible si Kit Kat sa TV. Pero before showbiz, sino si Kit Kat ba? Before showbiz kasi, pagka-graduate ko ng college, as in, kunyari, today, graduate ako ng International Studies sa College of the Holy Spirit. O, diba? Kuliyalan. Pinalaki ng madre. At the same time, ng sex bomb. Tama. Hira natin yan. Oo, so, nung college ako, nagbabanda-banda na ako. Senior ako sa banda. So, pagka-graduate ko today, kunyari ng college, gumimik kami sa Punchline, comedy bar. Okay. So, tapos nung kumanta ako doon, ang dami kong naging tip. As customer lang, kumanta lang, inokray-okray, tapos sumasagot kay La Chocolate. Nung pagbaba ko ng stage, inalok na ako ng may-ari ng Punchline. Kung gusto ko doon galing. magtrabaho. Oo. 1,500 per night. Hindi ko na kailangang mag-apply ng trabaho. So, kinabukasan, nasa Punchline na ako. Stand-up comedian na. Kasi Galing. wala silang babae doon. Oo. Ang babae lang nila doon, si Ethel Bubay. At that time, sobrang busy na ni Ethel. Nag-artista na si Ethel noon eh. So, bihira na siyang pumapasok. Wala silang babae doon na may itsura, na kunyari sexy-sexy, kikay. Hindi So, kunyari sexy ka talaga. hindi, nung Oo, time na yun, hindi talaga. pa ako sexy. Nung time na yun, wala pa ako nito. So, hindi pa ako Tumubo sexy. na lang. Oo, pinatubo nila. So, nung kinabukasan, KitKat na ako kasi si Chocolate yung nagpangalan sa akin. Sila nung may-ari. Tapos, eto na, stand-up comedian, 3 months lang yon kasi after 3 months, pinasok na ako ni Chocolate sa ABS-CBN. Wala ako di audition kasi parang sinabi niya lang dun sa mga executive producer kila Sir Deo. Sabi niya, meron kaming bago sa Punchline. Ako, ang cute, ang galing. Tapos Kikay, may bagong show no ng ABS, yung panghapon, kung saan sabay kami ni Pokwang pumasok. Si Pokwang kasi part ng prize niya yun sa Clowning ng Million Yes. na magkakaroon ng show. Yung Made in Heaven. So, doon ako ipinasok. Pero Kit Kat, nung bata ka pa ba, gusto mo na talagang pumasok sa entertainment industry or talagang singer ang gusto mo? Yes, meron akong TV show nung bata ako, children show. Yan ang bata, yan si Mami Chikiting Patrol. Yung parents ko, ayaw nila masyado na talagang sa TV ako, yung maging child star yung sa mga Yes, drama-drama. So, yung children show na yan, every weekend lang naman yan. So, Oo. okay naman sa kanila. Nung bata ako, mas kontisera ako sa tanghalan ng kampiyon. So, nag 5 weeks champion ako dyan. Ang host dyan, si Pilita Corrales at saka si Awa Marcelo. Parang pa lang ako noon, 7 years old. So, kontesera ako Kumakanta na talaga. talaga. Tapos, naging third runner-up ako ng Munting Mutya, yung parang Little Miss Philippines. Mas nagtagumpay ako kasi umabot ako sa grand final sa Munting Mutya. Kaya nga, pag pinapakita ko kay Kuya Randy yung mga pictures namin na ang bata-bata ko pa sila, syempre, Randy Santiago na. Nung nawala na yung children's show, nung medyo nagiging teens na, nag-stop ako sa showbiz, kumbaga. Tapos, pero sing-sing pa din. Tapos, nag-contest ako sa Star for a Night. Kabatch ko naman si Sarah, si Angeline, at saka si Clarice. So, Kami bata ni pa lang Clarice, talaga. hindi kami umabot sa grand finals. Kaya magkakakilala na kami nila Sarah, nila Angeline, nila Clarice. Kami ni Clarice ang hindi umabot sa grand finals kasi ang nag-grand finals si Sarah at saka si Angeline. After naman nun, nagbabanda na ako. Tapos naging backup singer ako ni Willie Revillame sa band. Pag may mga concert siya, may mga show siya, kami yung banda niya. Siyempre, parang front act din bago siya lumabas. Ganon. Pero Ayan. does anyone in your family sings ba? Saan mo nakuha yun? Yung talent mo? Wala. Oo, Wala? hindi ko nga alam. Pero yung kapatid kong bunso, G-Force dancer naman siya. Sa pagsayaw Yes, naman yes, siya. Kaya lang pinastop ko siya nun kasi pinag-architecture ko. Alam mo naman, mga dancer, mag-ano lang ang Oo, kinikita. oo. So, sabi ko, kailangan mo magtapos ng archi. Pero Kit Kat, ang parang doon sa story mo, lahat sa'yo, sabi nga, di ba, delivered in a silver plate.
Kasi, Hindi ako imagine mo, nag-audition, no? walang audition Tapos, after dun sa comedy bar, ABS kagad. Oo. Diba? Pero, meron ka bang na-encounter na struggles or, kasi diba sa showbiz, bullying, meron ka bang na-experience na ganun? Yung before sa showbiz, ang pinaka-struggle ko, lagi akong talo. Nung natalo ako sa Star for a Night, doon gumive up na ako. Ayoko na. Ayoko na kumanta. You give up music? Oo, ayoko na. Sabi ko, ayoko na kumanta, ganyan. Kaya nga, yung pagkaka-discover ko sa punchline, wala lang, pinakanta lang ako ng mga barkada ko. Ayaw lang nila ako doon sa table. Pero ang pinaka-struggle ko nung umpisa, si Vice kasi, at sila Chocolate, binubuli ako sa stage. Pero, nung alauna, nalaman ko na ginagawa pala nila yun. Para Kasi lumabas. nagagalingan sila sa akin. Nakikita nilang may potential ako. Na alam nila kapag ginawa nila sa akin yun, sumasagot ako. Pero may time na ayoko nang pumasok sa punchline. Because of that? Oo, because of that. Pero yun nga narinig ko, may isa pa akong senior din, si Arnel Tamayo. Sabi niya, ikaw pala si Kit Kat. Sabi ni Kabayo, magaling ka daw eh. Pero sa loob-loob ko, every night tuwing umuwi ako, minumura ko si Vice. And sabi ko, lagi na lang ako napapahiya. Sobrang hindi ako makapagsalita. Galing na galing sa'yo si Vice. Ikaw lang ang nakakasagot sa kanya. Dahil yung mga ibang bago doon, pag sumagot sa kanya, larat-ratin niya na hindi niya hahayaan. Ako, hinihintay niya talagang sumagot para mag-shine. Parang gano'n. So, Kit Kat, you've been sa lahat na nga di ba? TV, movies, comedy bars, hosting, ngayon social media. So, anong pinaka-challenging sa mga nagawa? Actually, nagdadrama na rin kasi ako, di ba, sa mga teleserye. Ang pinaka-challenging, very ironic, ang pagpapatawa. Oh, yun na nga Kasi daw. sa totoong buhay, mahirap magpatawa. Lalo nung nag-pandemic, ang mga shows namin online ganito. Hindi mo malaman kung may tumatawa sa'yo. Di ba? Yun nga, sa personal, kapag nagpapatawa ka, kailangan i-build up mo muna yung sarili mo. Kaya minsan may mga kumukuha ng racket sa'yo. 20 minutes ka lang daw ha. Sabi ko, i-establish ko pa lang yun eh. Alam mo naman minsan yung mga Pinoy, parang nanghihila pababa. Yung parang pag feeling nila, artista ka lang, hindi ka namin gusto. Kahit natatawa na sila, hindi ka nila papalakpakan o hindi ka nila tatawanan. Pero na-realize ko yon kapag nagko-corporate shows ako. Yung mga mayayaman, yung mga go-on way, kung makahagal. Correct. Akala mo talagang ngayon lang sila nakarinig ng mga ganyan. Kaya natutuwa ako kasi sabi ko, bahala kayo yung mga ibang mga maaarte ng mga audience na hindi tatawa, hindi kaya acknowledge, hindi iisipin sasabihin sa'yo, hindi ko kilala yan, yung gano'n. Wala akong pakialam, basta magbabayad sa akin natutuwa. Ganon. Pero yung mga yun, yung hosting, yung pagpapaiyak sa teleserye, sa stage plays, kumbaga parang it comes out naturally na lang. Galing. Yun na nga. So, yung singing mo, syempre, God-given talent yan. Yung hosting, natural. Saan mo nakukuha yung hugot mo pag nag-comedy ka? Kasi ang hirap especially pag yung audience mo medyo snob, hindi mo makuha yung reaction na gusto mo. Hindi ko alam. Siguro may lag sa kahit sa normal na buhay, Correct. sa mga barkada, usapang barkada, babangka ako lagi. Tapos, syempre, pag sinasabi nga nila, mabilis naman yung utak, ganyan. Nagagawan mo ng paraan, nagagawan mo ng script, nagagawan mo ng mga senaryo, parang lagi mo na lang iisipin, figurin sila, bahala kayo dyan. So, I was gonna say, dahil mabilis ka po-make up, mabilis ka kaagad maggawa ng skit sa utak mo. Kasi syempre, hindi man everyday happy. Yes. So, paano pag may problema? May Ay, problema ka. oo. Wala, the show must go on. Kaya si Chocolate, nangyari sa kanya, di ba? Nahimatay siya sa stage or palabas ng stage. Kasi hindi kami pwedeng umarte na may sakit ako, may nararamdaman Right. ako, may problema ako, umiiyak ako. Kasi yun nga yung sasabihin, ang laki ng binayad namin kailangan mo ituloy yan. Si Chocolate din na nagturo sa akin na ganyan palagi. The show must go on. Walang pakialam yung mga tao sa mga pinagdadaanan mo. Pati yung damit mo, kailangan inaayos mo. Kailangan yung damit mo, mas lamang dun sa nanonood sa'yo. Kasi binayaran ka nila dyan. So, kahit anong mangyari, ilabas mo yung binayaran nila sa'yo. Kaya ganun yung nangyari kay Chocolate na pinilit niyang tapusin. Nangyari na rin sa akin yung ganun nahimatay ako paglabas. Kasi kulang na ako sa air, tas gutom na Pagod, ako. pressure. Ang daming tao, tapos wala nang hangin na pumunta sa brain ko dahil sa sobrang init, dami tapos salita ka pa ng salita, no? Pero tinapos ko pa rin. Pero paglabas ko ng stage, unang ganun ko, nahimatay ako. Pero never mo ba naisip na pagod ka na?
Never. Oo, gusto ko talagang mag-perform. Yung asawa ko, laging, nung buntis ako, lagi niya sinasabi, sa US na tayo, manirahan, dun ka na mga anak, ganyan-ganyan. Lagi, kahit sasabihin na bibigyan ka ng magandang buhay sa ibang bansa, ayoko. Anong gagawin ko doon? Gusto ko talaga mag-perform. Sabi nga nila, so KitKat ang pangalan mo hanggang pagtanda mo. KitKat pangalan mo. Oo, kahit matandang-matanda na ako. Yung mga idol ko sila, Tita Gloria Romero, sila Tatay Dolphy. Yung hanggang pagtanda, artista, nagper-perform. Kung hindi man artista, basta kailangan, nagper-perform ako. Nagpe-perform Kailangan pa rin. mailalabas ko kahit ano sa mga talent ko. KitKat, pinanganak tayo doon sa decade na yung mga cellphone wala pang camera. Fast forward, ngayon, pwede ka nang gumawa ng video, edit mo yung photos mo. Bakit tingin mo relevant ka today? Kasi ang dami mo na, ang hirap kahit mga celebrities ngayon, hirap kumuha ng followers. In Yes. any kind of social media platform. Pero ikaw, ang dami mong followers. Anong tingin mo nag-set aside sa'yo with other celebrities and influencers? Cliche na yung sagot, pero yung laging pagiging totoo. Kasi ako, kahit 23 years na ako sa showbiz, pag wala ako sa camera, hindi ako nagtatrabaho, hindi ako artista. So kung galit ka sa akin, papakita ko rin galit ako sa'yo. Patola ako bata, matanda. Pag mali ka, papatulan kita. Nakikita nila ako sa TV. Iisipin nila, ay, suplada yan. Pero pag nakita na nila ako sa personal, huy, ang bait mo naman pala. Ang kulit mo pala din talaga sa personal, ano. Akala lang namin, role mo lang yun ganyan. 80% naman ng mga artista, kung ano lang yung nasa role, yun lang talaga sila, di ba? What you see is what you get. Yun lang talaga. Next, on stage, pagka nag-stand-up comedy ka, may maasama ka, minsan pinaplano nyo yung skit niyo, yung performance niyo. Pagka nag-act ka naman in front of the camera, syempre may script ang sinusunod, tinuturuan ng director mo. Ngayon, as a content creator, anong bago para sa'yo sa ginagawa mo? Minsan may mga brand na social, mamahalin. Gusto na Englishan. Baka ikaw kailangan gumawa ng script. Oo, Englishan. Pagawa mo na sa akin lahat, wag lang magluto. Oo, palinisin mo na ako kahit itong buong building nyo, palinis mo na sa akin. Wag lang ako magluto. Tapos, iniisip ko dati, syempre nung wala pa akong anak, hindi ko kayang maging homemaker ba? Mommy, or Yes. parang nasanay ka na may yaya. Simula nung nagbuntis ako, wala kaming maid, wala kaming yaya. So, nung nagka-anak ako, tapos nagko-content pa, yung mga content kailangan as a mommy, doon ako nag-a-adjust na, oh my, bukod sa pagiging mommy, kailangan mong gawin to para sa anak mo, doon sa content na kailangan mong gawin, kasi hindi ka pwedeng magsinungaling. Kunyari lang, pinapasain ka, rice cooker yung ipopromote mo. Kailan lang ako natutong magsaing? So, syempre, inaral ko. Yan yung mga bago sa akin ngayon. Ito pa, yung pagka-demure, yung minsan, ayaw nila, ganyan as KitKat. So, minsan, pwede pong magpasa ng isang version na, yung... Mas tame. Tame. So, syempre, here we are, mga ganyan ang version ako. So, yung pag magbo-voice over ako, natatawa ako sa ganyan. Yan ang mga bago. KitKat, being a comedian, meron bang time na nagkamali ka sa joke mo? Tapos paano mo hinandle yun? Like, hindi dapat yun yung joke mo or like may na-offend ka. Nangyari na ba yun? Hindi pa. Hindi pa. Oo. Kasi nga, di ba, pagiging stand-up comedian, spontaneous. Kasi hindi naman ako umaabot sa joke na below the belt. Okay. Oo. Kasi inaano ko din yan tinatansya plus kasi bilang babae ako, nung nasanay ako sa stand-up comedy sa mga comedy bars, silang mga bakla, sila lang yung pwedeng magsalita ng mga ganito. Sila lang yung pwedeng magbigay ng joke sa ganito. Tinuruan ako nila Vice, nila Chocolate, na hindi ka pwedeng magsalita ng ganito kasi pangit tignan. Okay. Dahil ang cute mo, babae ka. So, hindi nakakatawa for you. So, sa mga racket ko, sa mga shows, out-of-town shows, corporate shows, natutunan ko na i-balance kung ano yung mga joke na ibibitaw ko. At mostly, yung sarili ko muna yung ookrayin ko. Kung meron man akong i-joke dyan, dahil nakikita ko naman na gino-joke din naman nila. Oo. Pero, yung mga nagbabayad, hindi ko naman yun. Hindi ko nilalaro yun. KitKat, ilalaan namin lahat. Palaging made up si KitKat, maganda. Pero medyo dig in naman tayo sa personal life mo ng konti.
Ano ang normal day ni KitKat? Normal. Bago ka maging mommy, Oo. sino si Kit kapag gising mo, meron ka bang routine? O, pag sinasabi, huy, grabe, para kami ring light. Bakit ang kinis mo? Ang ganda mo at na-maintain mo. Ilang taong ka na ba? Lagi sinasabi, wala pa ako 100. O basta wala pa ako 100. Kung ano nasa isip nyo, yun na yung edad ko. Ba't mukha ka pa rin bata, hindi ka tumatanda? Kasi ang sikreto ko dyan, hindi ako palaligo. Hindi ako palaligo. Kaya nga nung time na nawala ng tubig. Di ba? Okay lang Normal. Nawala, okay. Lalo nung naging mami. Kunyari lang, meron akong gawain ngayon. Madaling araw ako maliligo pag tulog na yung baby ko. Kasi yun lang yung nakakatakas ako ng oras. Yes. Kasi pagising sa umaga, sikasuhin ko na yung baby ko. Kasi wala nga akong yaya Kasama ko lagi, breastfeeding pa ako. Hindi rin naman ako na dudumihan. Kahit nung wala pa akong anak, lagi lang ako sa bahay. Nung nanliligaw sa akin yung asawa ko, may time na dadalaw siya sa bahay para manligaw. Sabi ko, pwede bukas na. Ayoko kasi lumabas ang kwarto Nakapajama lang ako the whole day and night. Ganun lang. Pero KitKat, from the time na nag-start ka, yun nga, 1.5 per day, medyo malaki yun Oo. Matipid ka. Oo, matipid. Masasabi ko matipid ako nung mga bago ako. Kaya nung nanakawan nga ako nung ex-boyfriend ko na 3 million parang dun ko naisip na tipid ako ng tipid, tas na nakawin Iba ang- lang. Oo, dapat yung mga deserve ko, mga gusto kong bilhin, binibili ko na. Pero oo, tama. Kasi hindi pa ako ma-branded nun nung mga bago ako. Ayokong bumibili kasi parang namamahalan ako. Correct, Sayang. correct. Pero nung nanakawan nga ako ng 3 million, sabi ko, ay, deserve ko to. Pero bumalik na naman yung ayoko na naman magbibilin mo, nagkaanak Anak. ako. Oo. KitKat, nakilala ka kasi sa lagi ka nagpapatawa, saka sobrang energetic mo. Meron ka bang mga instances talaga na pinagdaanan mo sa buhay na pwede mong i-share sa Or what makes you sad? Last year lang. Oo. Ko yun parang down na down ako. Syempre, marital issues, di ba? Oo. Tapos, pag may anak ka na, iba na yung tingin mo sa buhay na dapat buo yung pamilya. Yes. Pero may dumating din doon yung iniisip ko na kung wala lang ako anak, gusto ko nang mawala sa mundo. Uminom ako ng 5 sleeping pills. Tapos, na-realize ko, shucks, paano yung anak ko? So, uminom ako ng Tubig. asukal, uminom ako ng maraming tubig, isinuka ko, pero nag-text ako kay Alessandra De Rossi. Sabi ko, by 10 o'clock tomorrow, pag hindi kita tinext, i-text mo yung asawa ko na uminom ako. Kasi, syempre, may marital issue kami. Yeah. So, kami lang dalawa ng anak ko yung nandun sa Yes. bahay. So, takot na takot ako. Yung gusto ko na rin mawala, pero at the same time, inisip ko nga yung anak ko na, alam mo naman tayong mga mami, na iisipin natin, tayo lang yung pinaka magmamahal sa anak Yeah, natin. that's Ang true. hirap iwan Yes. kahit pa kanino Yes. Naiisipin mo, shucks, sino mag-aasikaso Yes. sa kanya? Kahit sabihin mo yung mga magulang natin, mamahalin siya, iba pa rin yung tayo, di ba? Yeah. Tsaka yung mga times na yung feeling mo, hindi mo kayang gawin noon, pero dahil may Nagagawa anak ka mo na, ngayon. magagawa mo Yeah. na. Para sa anak. Oo. Since nabanggit mo na yung pagiging mommy, na-imagine mo ba, bago ka magkaroon ng baby, na magiging mommy ka, at meron ka ba na picture at a certain age, dapat mommy na, o ganyan, at paano na bago yung buhay mo na pagiging mommy? Nako, hindi. Dati ayoko mag-baby. Ano nga kami, 14 years na kaming kasal ng asawa ko bago Correct. kami nag-baby Yes. Tapos iniisip ko, ay, pakabaog naman ako din. Kasi parang sabi ko, ang tagal na namin, hindi naman ako nagbubuntis. Although, naka-pills naman kasi din ako noon. Tapos, kasi sunod-sunod yung projects ko dati. Gahaman ako. So, sayang. So, sayang. Lagi nila sinasabi, kailan ka ba magbe-baby? Pagkata sa eleksyon, kasi pag tuwing eleksyon, Yes. kami ang pinaka-paldo. Pag nagkaroon ako ng sarili kong bahay, nagkaroon na ng sariling bahay, basta kailangan i-make sure ko na paglabas ang baby ko, yung mga blanket niya, yung hihiga niya, mga Louis Vuitton, ganun. Parang ginagawa ko ng excuse na parang sinasabi ko sa mga tao, kailangan makaipon muna ako. Ayoko kasi yung maranasan naman ng anak ko, yung habang nag-aaral ka, pag mag-e-exam ka, magpo-promissory note ka. Kasi naranasan ko yun, nagpo-promissory note. Tsaka nasanay ako nung bata ako na ang daming utang ng nanay ko. So, para sabi ko, pag ako kumita, babayaran ko lahat ng utang niya. Ganun naman yung nangyari sa punchline pa lang yun, hindi pa ako
artista nun. Nababayaran ko na yung mga utang niya. Alam mo, actually, sabi nga nila, nakakabilib ka, no? Kasi hindi ikaw yung nagrebelde na bata dahil sa mga pinagdaanan mo. Sabi ko, baligtad ako. Ginawa kong inspirasyon yun. Tulad ng papa ko kasi is lasenggo. So, sabi ko, paglaki ko, hindi ako iinom. So, never ako uminom. Galing. Never ako uminom. Wala akong bisyo. Tapos yung bata ko, lagi nila sasabihin, huwag nang pag-aralin yan sa magandang eskwelahan kasi mabubuntis din naman yan. So, ginawa ko rin watch me. Tamo, nung hanggang sila na yung gustong mabuntis ako, ako pa rin yung ayaw. So, yun nga, hindi ko naisip yan. Pero lagi nila sasabihin na, magiging mabuti kang nanay. Kasi before ako nabuntis, may 14 akong Pomeranian. Ako nagpapaanak, ako nag-aalaga. So sabi nila, hindi nga ako magkakaanak kasi 'di ba, sabi nila kapag daw binaby mo yung mga aso mo, nagkakaroon daw ng jinx na hindi na nagkakaanak. Oo, totoo. Tapos nung nagpapa-OB na ako, nung nag-stop na ako ng mag-pills after 3 months, sa buntis na ako, sinabi ng OB, buntisin daw pala ako. Pero hindi planned, Tinigil nyo yung pills? Oo, kasi iniisip ko din. 12 years, 11, 12 years ako nag-pills Kasi marami akong kilalang ganun na ang tagal nila nag-pills, nalalaglagan sila ng baby. So sabi ko, baka hindi na ako magkakaano. Hindi planado, after 3 months. Pero ang galing ni God, no? Galing. In times na hindi mo ina-expect, bibigay sa'yo yung kailangan mo at that moment. Totoo. At saka, yung bibigay sa'yo, yung talagang kaya mo. Ang galing mo kasi, in fairness sa lahat na bibili, wala akong maid, wala akong yaya, breastfeeding advocate ako, breastfeeding pa rin ako, 3 years old na yung anak ko. So, paano ko daw nagagawa yun? Medyo yun yung isang naging dahilan bakit kami nagkaroon ng problema ng asawa ko. Dahil masyado ako nag-focus sa anak ko. Sabi ko naman sa kanya, ang tagal naman na natin, 14 years tayo. Correct. Na-enjoy na natin. Na-enjoy na natin. Isa na-travel na namin. Kaya nga lahat ng Disneyland, napuntahan na namin. Sabi namin, puntahan na muna natin lahat ng tayo lang. Kasi pag nag-baby na tayo, hindi na natin Hindi na. ma-enjoy. Yes. Habol na lang tayo ng habol. Pero tingin mo, it could have been different yung pakiramdam kung nagka-baby kayo on a different time. Yeah, na mas Kung mas maaga. napaaga. Kung napaaga, yun yung parang hindi pa ako matured. Correct. Hindi pa ako ready. Financially, mentally. Lagi nilang sinasabi, wala naman nagiging ready sa pagiging ina Yes. Pero at least, napaghandaan ko. Tama. Diba? Na Tama. parang, okay, this is it. Time ko na. Na-establish ko na rin naman yung pangalan ko. Kaya pag minsan, pag kinukuha ko ng mga projects na sobrang ganda ng exposure, pero syempre minsan maliit yung TF. Sabi ko, hindi na po exposure ang habol ko Tama, ngayon tama. May binubuhay na po ako Kailangan ko na pera talaga. Yeah. Sabihin nyo ng mukha akong pera, kailangan ko na ngayon yun. Mukha na akong pera. Kasi nagawa ko na lahat sa showbiz. So kung ngayon nagle-lay low muna ako, okay lang. Basta ang bilis lumaki ng bata. Correct. Wala, before you know it, nag-school na. Totoo. Pero yun na nga, KitKat, sa sobrang busy mo, paano mo nababalance yung pagiging mommy and your work? Marami akong hinihindian. Masasayangan ka rin naman talaga kasi sobrang sikat ng project na yon, ang ganda ng project na yon. Na at the same time, nakakakilig din kasi lagi ka pa rin kinukuha. Tapos may mga time naman na may mga project na ako talaga yung kailangan. Sasabihin ko, breastfeeding pa po ako, tanghali pa nagigising yung baby ko. Okay, i-house ka Sila namin. mag-a-adjust. Oo, sila nag-a-adjust. Ha-house ka namin kasama yung mag-ama mo. Tapos 1 p.m. pa ang call time mo. Pwede na ba? Hanggang 11 ka lang ng gabi, pwede na ba? Opo, Doon ko naman malalaman kung gusto talaga nila ako at kailangan talaga nila ako, kukunin nila ako. Tsaka syempre, in a way, yung kahit sinabi ko na marami na rin naman akong ipon bago ako nag-baby, nauubos din. Grabe, crisis din Yeah. talaga ngayon. Oo. Minsan-minsan, talagang iisipin mo, naku, kailangan ko ng ganyan. Pero ang galing kasi lagi may papasok. As a Correct. content creator nga, postings lang, buhay na. Buhay na. And it's another blessing. Imagine mo kasi, na-notice din namin na it's a different market pag may baby at mommy ka na Oo. Diba? So blessing din siya having a baby na hindi yung plinano. Tapos ngayon, it's also our source of happiness and Income. livelihood. Income din. Kasi Oo. kumikita na siya. Yes. So, sa lahat ng pinagdaanan mo, and to be fair to KitKat, sabi ko nga sa'yo, you're one of the few celebrities na nakasabay doon sa changing times. Kasi we have to admit, maraming sikat. Pero pagdating Hindi doon sa sila digital nakasabay. platform, medyo sablay. Ah. Ano yung tingin mong natutunan mo
And ano yung tingin mong meron ka? Why until now, tinatangkilik ka even doon sa platform na bago sa atin? Baka dahil matalino ako. Pero totoo yan ha. Ang mga comedians na nagkatagal sa industry, yung matatalino, Yung kasi matatalino. ako, nakita ko siya as a director eh. Yung pag feed mo lang kasi magaling mag-deliver, hindi tumatagal. Yes! Ayan, ang tawag sa akin ng mga director, thinking actor. Kasi ginagawa ko kung ano yung makakatulong at kailangan dun sa mga eksena at kung sa role mo, kahit hindi nila sinabi. Sabihin, oo. At saka nakakatuwa kasi kung ano man yung pasukin kong mundo, like kunyari hosting, nagsimula naman akong komedyante, nung nagdrama ako, nag-theater actor ako, lagi akong may award. So, may award ako as actress, may award ako as theater actress, may award ako as TV host, may award ako as comedian. So, nakakatuwa na lahat naman ng pinapasok ko, ginagalingan ko. So, yun siguro yung meron ako, bakit ako natatangkilik pa rin at dire-diretso pa rin. Kasi kung saan ako mapunta, ginagalingan ko. So, kung ngayon, social media na Yes. or mga gadgets na, i-adapt ko, pag-aaralan ko, mag-i-invest ka. Kung wala ka mang pambili, bibili ka pa rin. So, kailangan mong bilhin yung app para pang-edit mo ng maganda. KitKat, sinasama mo na yung kid mo ngayon sa mga videos mo. Oo. Pag dumating yung time na, Mami, gusto ko mag-showbiz. Oo, gusto ko. Kasi kapag nagigig din ako, tapos nakikita kong gusto niya rin kakanta after ko, although naiisip niya na rin kasi na, ay, pagkakanta ako, may pera ako. Kasi lagi niya rin sinasabi, I wanna buy this, I wanna buy this. Oh, do you have money? Yes, in my commercial. So, Alam na niya. alam niya na pagkukunan siya, or papalakpakan siya, or kakanta siya in front of people, meron siya makukuha pera. Sabi ko nga para pag nag-retire na ako na lang yung PA niya, sasama-sama na lang din ako. KitKat, kilala ang palaban. Anong greatest fear mo ngayon? Na may mangyaring masama sa anak ko. Oo, syempre, yan. anak talaga eh. Kaya hindi ko din nasa-stop pa yung breastfeeding ko kasi picky eater siya. Yung ganito na hindi ko siya kasama, nag-anxiety ako na, kumain kaya? Ano kakainin nun? Kasi Ganyan talaga. diba? Sabi ng asawa ko, pag pagod naman siya, nakakatulog naman siya sa akin kahit hindi magdede sa'yo. Sabi ko, mag-Hong Kong ka na mag-isa. Sabi daw, para daw Sabi ko, alam mo ba, as if naman, Mag-e-enjoy ka. mag-e-enjoy ako. Yun nga nasa playground silang mag-ama. Palalakarin ako ng asawa ko sa mall. Pagbalik ko, ang mga binili ko pa rin para sa anak ko. So, syempre, yung mga nakikita mo maganda, natitikman mo maganda, Yes. gusto mo Gusto kasama mo yung anak kasama mo. yung So, ang anak mo. pinaka-fear ko talaga is may mangyaring masama sa anak ko. Kunyari, nung nagkakalabuan kaming mag-asawa, natatakot ako na, baka kunin sa akin, yung ganon. Basta, about sa anak na, lahat, buong pagkatao ko na, parang ngayon sinasabi, di ba, pag mami ka, yung puso mo, inilabas mo lang. Yeah. Di ba? Parang ganon. Yun lang. Kunyari, lumailaki na yung kid mo. Siyempre, malalaman niya na celebrity ka. Ano yung gusto mong marinig niya na galing sa ibang tao about KitKat? Gusto ko lumalaki siya or lalaki siya na maririnig Yun yung- niya na sa mga luma, sa mga bago, na mga katabaho, lagi niyang maririnig yung mabait yung mami mo para if ever na pumasok din siya sa mundong ito, dapat ganun din yung maririnig ko sa mga ibang tao about sa kanya. KitKat, any advice sa mga aspiring performers na gustong pumasok sa entertainment industry? In fairness, mabilis Mas pumasok mabilis na ngayon, pero yeah. mabilis ding mawala. Mawala. Oo. Ang sinasabi nga lagi, minsan yung mga nandito na sa amin sa mainstream na, na-e-echepera kami kasi ang kinukuha na yung mga maraming followers. Yes. Hayaan mo, ipakita at i-maintain mo lang yung talent mo kasi mawawala din agad yung mga yan. Kasi in fairness yung mga kinukuha dahil maraming followers na pagdating naman sa TV, tas wala namang maibigay. Nahihirapan Hindi sila. maka-deliver. Nahihirapan sila, yes. Sinasabi din naman sa production na, okay, next time, huwag Huwag nila na. tikunin. Siyempre, yung mga vlogs nila minsan, kung umaarte man sila nun, na-edit na nila Correct. yun. Tsaka kahit na mag-10 takes sila, 20 takes, walang naabahalang iba, sila lang. Oo, sila lang. Pero syempre, pag pumasok na sila dito sa mundo namin, which is talent talaga ang kailangan, ayun na, doon na maglalaban-laban. Kaya lagi ko din sinasabi, doon sa mga kasabayan ko,
or sa mga katulad ko na matagal na, tapos sasabihin na, ang mga kinukuha na yung mga influencers, yung mga marami kasing mga followers. Yan mo lang, staying power ang pinaka importante dito. Kaya yung mga aspiring, mga gustong pumasok, siguraduhin nyo naman na may talent kayo. Yun naman. KitKat, final message to our viewers. Ayan, eto, ako si KitKat, mommy influencer na. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin at natutuwa sa aking mga video, sa aking sa mga ini-endorse ko at tinatangkilik yung mga ini-endorse ko kasi yung mga ini-endorse ko natutuwa, sinasabi sa akin, Lucky Charm ka. Kasi kunyari, lahat ng mga ini-endorse ko nagsisimula sa maliit lang, biglang lumalaki ng kumpanya. Ang lagi ko lang namang ang hiling sa mga ini-endorse ko, pag napalago ko po kayo, pag napasikat ko po kayo, huwag nyo naman po akong kalimutan, Tama. ha? Oo. So, in fairness, lahat naman ng mga ini-endorse ko nagiging as family na. So, maraming salamat sa mga brands na sumusuporta sa akin at saka makakasiguro po kayo na pag kukunin nyo ko at tatangkilikin nyo ko, lagi ko namang gagalingan. KitKat, sobrang kulang I yung know. oras, pero Thank you. thank you for being here. Thank you so much. Ma Abulgar, we'll see you again next time.